Well, I think that there are some difficulties because these sanctions from United States are designated to block property and to ban immigration. And essentially, they're intended to block our accounts, not bank accounts, not only in the United States, which for me is not of no significance, but also in Europe. Patay ka diha. Mga idol, pasensya na, mayong gabi sa tanan. Dili inta ko mo mag-comment ani kasi si Alan K. manggod ba? Nawala na kasi si Tori, ano? Diretsuhan na tayo mga idol sa ICC. Nanganganib ang ICC ngayon. Posible si Tatay Digong dyan. Siyempre lahat, ang Europe ay tumatakbo sa bank account. Lahat credit card. Kahit itong mga financial asset nila naka-freeze, di ba? Kasi itong mga idol, si President Donald Trump ay naglabas ng executive order na imposing sanction. Di ba? Itong pagpapahigpit at pagpaparusa sa kanila ng ICC. Lalo-lalo na yung ICC prosecutor. Oh. Ngayon, sila ay nanganganib. Ano ibig sabihin? Yung trabaho nila, itong serbisyo nila. Pagpatuloy na ganyan na wala na silang magawa, nahihirapan na sila, lahat yan sila, pati trabaho nila, posible si Tatay Digong mapapauwi. Anong pagpatuloy nila? Ay lahat nga, sabihin natin mayroong nag-finance sa kanila, lahat ng kanyang transaction ay dadaan dyan sa bangko. Yung naka-freeze nga, pati ari-arian nila. Ang masaklap pa, hindi lang sa Amerika, pati sa Europe. Ang Netherlands ay Europe. Western Europe. Pasok sila sa UN. Oh. Ay EU pala. Oh. Yun ang katotohanan ngayon. Yan si Alan K. Di ba? Oh, ano ngayon? Disadvantage at saka advantage. Advantage sa atin kay Tatay Digong. Sure bull yun. Hindi na mapapatuloy itong mga ICC nila. Tapos inano nyo pala sila itong tawag ito, arrest warrant ito si Putin. O, inunahan sila ngayon. Parang Trump din. O, pag ano kayo dito sa amin, lahat kayo dyan, sangkot, patay, huli kayo. O, ngayon, nahirapan na sila sa sanction nila ngayon. Itong executive order na tinatawag na 14203, imposing sanction ang tinatawag